Kapag tuluyang lumala ang gulo sa Iran, hindi lang gasolina ang sasabog ang presyo, pati presyo ng gulay, pataba at kabuhayan ng mga magsasaka sa Pilipinas ay direktang tatamaan. Mga kababayan, huwag niyo munang skip ang video na ito kahit sandali. Mahalaga ito para marinig ang hirap ng planters at traders ngayon. Sana sa inyong pag-follow, like and share, mas maraming makakaunawa at makatulong para hindi masayang ang ani at mga pagod nila. Mga ka-agri, ang tunay na laban natin ngayon ay hindi ang paghihintay kung tuloy ba ang global conflict, kundi kung paano natin ayusin ang sistema ng gulayan at mga food transportation para hindi mabigla ang mga planters, traders at LGUs at mga consumers kahit magkaroon pa ng fuel crisis. Mga kababayan, ito ang tamang panahon para maging proactive at hindi reactive na lang tayo dahil ang pinakamalaking problema sa gulayan natin ay hindi ang presyo ng diesel kundi ang kawalan ng organisadong buyer system, hauling routes, cold storage at baksakan hubs. Dito pumapasok ang Philippine Food Chain Logistics Master Plan 2023 to 2033, ang opisyal na roadmap ng gobyerno sa ilalim ng DA-BAFE na ginawa para mapabilis, mapamura, mapasigurado ang galaw ng pagkain mula bukid hanggang sa lungsod. Ang pinakaunang paghahanda ay secured buyer bago pa magtanim. Hindi pwedeng hula-hula ang market. Dapat may kasunduan na agad ang trader, city wholesaler, mga hotel supplier at LGU o bagsakan kung ilang kilo ang kukunin kada linggo. Halimbawa, ang mga cluster ng farmers sa South Cotabato ay may guaranteed na 2,000 kilos ng talong, 500 kilos ng sili para sa Davao kada linggo. Dito ay kampante na silang magtanim kahit pa bago-bago ang presyo ng fuel ngayon. Sa totoo lang, ramdam din natin ang hirap ng trader. Sagad na din ang fuel at delivery cost, pero napipilitan na rin silang kunin ang ani dahil kapag nasira ito, back to zero tayong lahat. Walang kikitain ng planters, traders at sayang ang buwan ng paghihintay. Sa level naman ng mga traders, kailangan ng clustered pick-up at delivery consolidation. Ibig sabihin, imbis na ba isa-isa ang farmer na kukuhanan, pagsasamahin ng ani ng isang barangay o buong cluster para isang truck lang ang bumabiyahe. Ito ang pinaka-epektibong paraan para bumaba ang diesel cost at hindi agad sumipa ang presyo sa city market. Bahagi ito ng farmer clustering at cooperative strengthening na mismong strategic action ng master plan. Sa side naman ng mga LGU at provincial government, sana ang pinaka-praktikal na hakbang ay ang pag-activate ng mga barangay bagsakan centers malapit sa farm zones. Hindi kailangang malaking terminal agad. Simpleng consolidation point na may timbangan, sorting area at maliit na cold room ay malaking tulong para hindi mapilitan ang farmers sa panic selling. Ang barangay bagsakan ay kasama mismo sa strategic plan bilang basic processing unit para sa sorting, cleaning, packaging at temporary storage ng mga fresh products. Sa national government level, ang pinaka-importanting proactive move ay sana dapat priority ang logistic lanes at strategic ports with food facilities para magkaroon sana ng mga fuel tightness o logistics disruption. Unahin ang gulay, isda at essential food cargo sa mga truck routes, roro at major ports. Kasama rin sa master plan ang pag-upgrade ng mga ports, cold chain systems at food terminals para tuloy-tuloy ang delivery sa mga malalaking consumers na rehiyon kagaya na Tacloban, Cebu, Iloilo, Manila, Cagayan de Oro, Davao at marami pang iba. Kahit may mga external shocks pa na mangyayari, pero wag naman sana. Ito sana ang recommendation ng Agri-Treasure. Ang mga planters ay dapat may siguradong buyer. Ang trader ay dapat organisado ang hakot. Ang LGU naman ay dapat may bagsakan at cold storage support. At ang gobyerno natin ay dapat may logistics priority plan. Kapag naipatupad ito, hindi tayo basta-basta matatakot sa anumang balita dahil ang supply chain natin ay handa na. Ito ang tunay na essence ng proactive farming at food security. Hindi paghihintay ng problema, kundi pag-aayos ng sistema bago pa dumating ang problema. Sa tingin nyo mga ka-agri, ano ang pinakaunang dapat unahin sa lugar natin para hindi umatras ang mga planters? Secured buyer system ba, barangay bagsakan center o clustered truck delivery?